Saan po kaya nagkamali ang pamahalaan at ano ang lunas o solusyon sa sitwasyon ng middle class? Alam mo, sabi ko nga, yung upper middle income country status is also an opportunity kasi in the end, yung impact niyan sa ating mga kababayan, sa bawat pamilyang Pilipino, magdidepende sa mga policy choices ng Pilipinas, ng gobyerno, particularly ng Marcos administration. Kaya nga, nag-publish kagad tayo, nagpadala kagad tayo ng sulat kay Presidente na i-prioritize yung mga structural reforms na in-identify natin. Kasi, Julius, ang talagang malungkot dito, pagdating sa mga big companies, sa mga foreign investors, nagbibigay tayo ng tax holidays or walang bayad na buwis. Tapos pagdating naman sa mahihirap na hindi nagbabayad ng buwis, nagbibigay tayo ng subsidy o patuloy tayong nagbibigay ng 4Ps, yung AKAP, lahat na ng klaseng ayuda kahit walang krisis. Kasi nga, tinutulungan sila ng gobyerno at walang masama doon. Pero aminin na natin, sa economics, walang ROI yun. Kasi kakainin lang nila yun, hindi na iikot yun. Hindi tulad ng middle class. Ang middle class, hindi na nga sila umaasa sa gobyerno. Paano ko nasabing hindi sila umaasa sa gobyerno? Tayo na lang mga nag-uusap dito at yung mga nakikinig. Diba pag tayo nakaluwag-luwag, anong una natin ginagawa? Bumibili ng sasakyan. Kasi nga, ayaw natin yung public transportation, very inconvenient. Pagka tayo ay nagkasakit, pupunta ka ba sa public hospital? Eh kung may pera ka, pupunta ka sa private hospital. So ibig sabihin, yung public good na dapat pinakikinabangan ng kahit sino, eh masyadong maliit o hindi reliable, eh yun dapat ang pinupondohan ng gobyerno. Doon dapat napupunta yung mga buwis na binabayaran natin. Kaya nga sa first world country, so yung pagiging upper middle income country, hindi ibig sabihin first world na tayo. Pero sa first world country, makikita mo talaga na kahit malaking buwis na binabayaran nila, libre ang edukasyon at hindi may hirap lang ang nasa public education, public schools. Lahat. Kasi nga maganda yung kalidad. At even worldwide, globally, acknowledge yun. Pangalawa, lahat ng public transport. Kahit dito sa US, makikita mo lahat, mga naka-Amerikana, pero nasa subway, nasa metro or train station. Kasi nga, maganda yung public transport system. Then, dito sa United States, kahit nasabihin mong iba-iba yung malaki ang United States, merong mga Amtrak, may mga train na hindi mo kailangan laging mag-aeroplano na medyo mas mahal. So, ang sinasabi ko is, yung mga public good na dapat pwedeng ma-access ng kahit sino. Sa Pilipinas, medyo salat, medyo kulang. At yun na nga, nakukorap o napupolitika. So, si middle class, nasa ngayon siya. Siya yung patuloy na nagbabayad ng buwis kasi kinakaltasan siya, wala naman siyang choice eh. Pero pag nagkasakit siya, pag may gusto siya pa rin na magbabayad. Hindi pinoprovide ng gobyerno or hindi rin siya tutulungan ng gobyerno. So, kaya sinasabi ko nga, malungkot yung sitwasyon ng middle class kasi naiipit na siya at the same time, nakakalimutan siya pagdating sa mga programa, sa polisiya.